taong 1911 noong Nobyembre 27 sa lipi na makasaysayang lungsod ng Maynila, ang Intramuros, pinanganak si Fe Primitiva del Mundo y Villanueva o mas kilala bilang Fe del Mundo. Sa kanyang munting edad ay siya ay naulila sa kanyang nakababatang kapatid na namatay mula sa appendicitis. Pagka-uwi galing ng libing ng kanyang kapatid, kinuha niya ang sulatin sa hapag at binuklat ang kwaderno ng namayapang kapatid. Sa pagbuklat niya ng mga pahina, binahagi ng kanyang kapatid ang pangarap na maging isang doktor. Hindi niya kayang hayaan na mapunta lamang sa wala ang mga pangarap na ito. Pinangako niya sa kanyang sarili at pinakamamahal na kapatid na siya ang tutupad nito. Walang pangarap na masasayang. Pinapangako ko sa iyo na ako ang tutupad ng pangarap mo. Siya ay 15 taong gulang lamang nung pumasok siya sa Universidad ng Pilipinas. Ngunit hindi naging hadlang ang kanyang murang edad upang mas magsikap at matupad ang pangarap ng kanyang nakababatang kapatid. Taong 1933 nung siya ay nagtapos ng medisina sa Philippine College of Medicine sa Universidad ng Pilipinas sa pangunguna niya sa kanyang klase. Tapos nito, taong 1636 ay pinagkalooban siya ng scholarship na ibinigay ni Pangulong Manuel Quezon at nagpatuloy sa pag-aaral sa Harvard University sa Estados Unidos. Siya ang pinakaunang babae at unang tao na galing sa Asia na nakapagtapos sa Harvard Medical School. Natapos niya ang masterado sa bakterolohiya sa Boston University habang nagsasanay siya sa Harvard Medical School of Massachusetts Institute of Technology. Taong 1641 ay nabalitaan ni Fe ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa likod ng mga oportunidad at ang paniguradong kaligtasan ni Fe sa pananatili sa US, ay hindi siyang nag-atubili umuwi pabalik ng Pilipinas upang tulungan ang kanyang mga kababayan. Sumanib siya sa International Red Cross at nagboluntaryo siyang gamutin ang mga nasalanta ng digmaan, lalo na ang mga sanggol at bata. Siya ay naging unang Pilipinong babae na kinilala ng Philippine General Hospital bilang punong residente. Umigting ang nais niyang makatulong, kaya siya ay nakaimbento ng incubator na yari sa kawayan at mga boteng may mainit na tubig at iba pang kagamitan na hindi na kailangan ng kuryente upang magamit sa pamayanang wala pang elektrisidad. Binuksan ni Fe ang children's home sa loob ng Red Cross Building. Kalaunan ay lumipat ang children's home sa Sisters of the Holy Ghost College. Dahil sa tulong na pinamalas ni Fe sa kalagitnaan ng giyera, ay binansagan siya Angel of Santo Tomas. Siya ay naging tagapagtatag ng Fe del Mundo Children's Medical Center sa Quezon City noong 1957. Kinilala siya bilang ina ng pediatrician ng Pilipinas. Sa loob ng kanyang mahahabang karera, tinanggap ni Dr. Fe del Mundo ang iba't ibang mga parangal, kabilang ang Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1977. Iginawad din sa kanya ang pambansang alagad ng sining para sa pediatrician at pambansang siyentista noong 1980. Noong 2010, pinarangalan siya ng Order of La Candula bilang bayani. Pinarangalan naman siya ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart Award noong 2011. Siya ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino at nag-iwan na makabuluhang marka sa larangan ng kalusugan. May 1 taong gulang siya noong 2011, bagamat hindi niya na ito naipagdiwang sapagkat ipinagluksa ang kanyang pagyao noong Agosto 6, 2011 at inihimlay siya sa libingan ng mga bayani. Kung ano ang ibigay mo dito sa mundo, ang pinakamagandang bagay na mayroon ka, ay asahan mong babalik sa iyo ang magandang bagay dito sa mundo.